Good day everyone, I am De Los Santos Guerrero. So, our case title is Development Bank of the Philippines versus Court of Appeals. I am Dukisa Jane, so this is the facts. So, ang yung pag-aari ng mortgage ng lupa ng mag-asawang Timoteo at Selfida Piaja ay nakarehistong may-ari ng isang parcel lupa sa Capiz. Nasakop ng Homestead Patent Number 0844 at Original Certificate of Title No. P1930. So, noong March 7, 1972, inilipat nila yung lupa sa Development Bank of the Philippines or DBP bilang collateral para sa isang agricultural loan na 20,000 pesos. So, hindi nakapagbayad yung Piaja sa utang, kaya gumawa ang DBP ng extrajudicial foreclosure noong Feb 2, 1977. So, yung DBP ang naging pinakamataas na nagbid sa foreclosure sale. Ayon sa Sheriff Certificate of Sale ay may 5 years redemption period mula sa date ng rehistro na nirehistro noong April 25, 1977. Nang matapos yung 1-year redemption period, ayon sa Act Number 3135, inagaw ng DBP ang titulo ng lupa noong March 10, 1978. At isang final deed of sale ang nirehistro noong May 30, 1978. Doon kinansel yung original certificate of title number P1930 at inisyu yung TCT T15559 sa pangalan ng DBP. So, noong July 5, 1978, nagbigay ng opinion number 92 ang Ministry of Justice na nagsasabing hindi na pwedeng i-foreclosure ang lupa na sakop ng PD number 27. Pagtapos ng October 21, 1972, noong August 24, 1984, nag-alok yung Piajas na magbayad ng 10,000 para mabalik sa kanila yung kanilang lupa na tinanggap nga ng DBP ng may kondisyon. Ngunit noong November 11, 1981, ipinaalam ng DBP sa Piadas na hindi ma-approve yung kanilang alok dahil nga yung lupa ay may tenant sa ilalim ng PD number 27. And then humiling naman yung DBP ng pag-cancel ng TCT number T1115559 at ang pagbabalik ng OCT P1930 sa pangalan ng Piadas. Inihayag naman ng Court of Appeal ng Court of First Instance ng Capiz noong Feb 22, 1982 na ang foreclosure ay walang bisa. Noong December 21, 1981, nagsampa ng reklamo ang mga Piajas laban sa DBP para sa pag-cancel ng titulo and specific performance, accounting, and damages na nagsasabing yung DBP ay kumilos ng masama sa loob ng 5 years redemption period bago yun mag-expire. So, nagdesisyon yung RTC pabor sa Piadas na nagsasabing nilabag ng DBP yung 5 years redemption period na nakasad sa Sheriff Certificate of Sale at nag-award sila ng damages, bayad dun sa abogado at mga gastos sa litigation. Inaprubahan naman ng Court of Appeals ang desisyon ng RTC at nag-award sila ng 216,000 para sa ani ng lupa at 10,000 naman para sa bayad ng abogado. To Kim, and this is the issues. First, whether the Court of Appeals erred in affirming the award of 216,000 as actual damages despite the absence of evidence. Second, whether the Court of Appeals erred in finding that DBP acted in bad faith when it took possession of the property. Lastly, whether the Court of Appeals erred in affirming the award of attorney's fees and legations cost without sufficient evidence. I'm Dial Cassiopeia and dito naman po tayo sa ruling. Ang una sa actual damages, sinabi ng Korte Suprema na ang actual damages ay kailangan may konkretong ebidensya tulad ng resibo o iba pang patunay na pagkawala. Dahil walang naipresentang ebidensya, binawi ang reward ng 216,000. So, sa pangalawa, napag-alaman ng Korte Suprema na may karapatan ang DBP bilang nanalong bidder sa subasta.
Walang malinaw na ebidensya na ito ay kumilos ng may masamang hangarin, kaya nagkamali ang hatol ng Court of Appeals sa kanilang hatol. So sa attorney's fees and litigation cost naman, binigyang diin ng Korte Suprema na ang mga bayaring ito ay dapat lamang igawad kung may sapat na basihan sa batas o kontrata. Dahil walang sapat na batayan, inalis din ang award na ito. I am Eclairnan K. Ann, and this is justification of the case study. So, kailangan patunayan ang totoong damages ng may sapat na ebidensya. Hindi nakakapagbigay ang mga PEDAS ng sapat na ebidensya para suportahan ang kanilang claim na 216,000 pesos na nawala. Wala silang maipakitang patunay sa halaga ng production, ang halaga nito o anumang batayan para kalkulahin ang kanilang claim. Binigyang diin ng korte ang matagal ng prinsipyo na ang totoong damages ay hindi basta-basta pinapalagay. Kailangan nitong patunayang mabuti. Dahil hindi sapat ang ebidensya ng mga PEDAS, ang pangaral ay walang basihan na katotohanan. Kinumpiska ng DBP ang ari-arian dahil sa hindi pagbabayad ng PEDAS sa kanilang utang. Bagamat nabanggit sa Sheriff's Certificate of Sale ang 5 taong redemption period, malamang na ito ay isang pagkakamali. Ang batas na Act 3135 ay kasama ng iba pang relevant registration ay nakatakda ng 1 taong redemption period para sa mga lupang pang-agriculture na pinangako sa mga bangko ng gobyerno. Pinagsama ang DPP ng titulo matapos mag-expire ang 1 taong period na ito. Ang sumunod na opinion ng Ministry of Justice na nagsasabing ang mga foreclosure sa mga lupang sakop ng PD 27 ay hindi valid pagkatapos ng isang tiyak na petsa at hindi retroactively nagpapawalang bisa sa mga naunang aksyon ng DPP. Ang good faith ay tinutukoy ng mga pangyayaring umiiral sa panahon ng aksyon, hindi ng mga sumusunod na legal na pahayag. Bukod pa rito, ang mga pagtatangka ng DPP na ibalik ang ari-arian ng mga PEDAS at kanilang kahilingan na kansilahin ang titulo sa kanilang pangalan ay nagpapakita ng kanilang good faith. Ang mga bayarin para sa mga abogado at gastos sa paglilitis ay karaniwang binibigay lamang kapag may malino na nagpapakita ng bad faith. Sa bahagi ng natalong partido o kapag specific provided by law, dahil natuklasan ng katastasang hukuman ng DBP ay kumilos ng may good faith at walang ibang pang-legal na batayan para ibigay ang fees sa mga PEDAS para sa award. Dahil ang pangunahing claim para sa damages ay walang batayan din, walang valid na batayan para sa award ng mga derivative costs. So, yung conclusion naman is binaligtad ng Korte Suprema ang desisyon ng Court of Appeals na pinaboran ang DPP. Inalis ang mga parangal para sa actual damages, attorney's fees at litigation costs. Gayunpaman, ang desisyong ito ay walang prejudice sa anumang natitirang pananagutan ng mga PEDA sa DPP tungkol sa kanilang utang. Ibig sabihin nito, kahit na ang pag-foreclose at pag-consolidate ang titulo ng DPP ay tinuturing na valid, ang mga PEDA ay mayroon pa ring obligasyon na bayaran ang kanilang utang sa DPP.